So, ayan nga guys, pinuputulan ko sila ng kanilang mga dahon at saka kanilang mga roots. Ito pala yung garlic na Timothy Fire. Timothy Fire. Yung maanghang na garlic. Ayan, yung harvest ko last November, December ko sila na harvest. Tapos puputulan ko sila ng mga dahon at kanilang mga ugat. So, ayan na guys. Para itanim ko sa aking garden for today. So, ito yung mga garlic. Ayan, let's go guys. Magtanim na tayo ng garlic. Ito nga yung mga garlic na naani ko last year. So, ito pala yung variety na maanghang. Ang pangalan niya ay Timothy Fire. So, ayan nga guys, pinutulan ko sila ng mga dahon. Tapos, bibiakin ko sila para itanim ko sila sa aking garden. So, ayan nga guys, marami-rami din siya. Mga 1 kilo din yung na-harvest ko last year, December. So, ngayon nga guys, taglamig na ngayon dito sa New Zealand. So, yung mainam talaga na itanim yung garlic sa month ng May or June at saka July. So, ito talaga yung pinakamalamig dito sa New Zealand na temperature. Ngayon kasi ay winter dito sa New Zealand. So, pag magtanim pala ng garlic guys, kailangan talaga yung malamig na panahon para mabilis silang tumubo. So, kailangan pala is mag-start magtanim ay Mayo, saka June, saka July. So, ma-harvest din sila ng November, December, or January. So, yung sinasabi nila na pinaka-maikli na araw at yung pinakamahaba na araw dito sa New Zealand yung sinasabi nila na magtanim, yung pinakamaikli na araw ay panahon talaga ng June. So, June talaga ang mainam na magtanim ng garlic at saka malamig talaga pag June dito. June at saka July. So, ayan nga guys, pinutulan ko na sila ng roots at saka yung mga dahon nila. Tapos, bibiakin ko sila para itanim ko na sila. Garlic, ready to plant na. Halika kayo guys, samahan nyo ako magtanim tayo ng Timothy Fire na garlic. Ganito lang pala yung magtanim ng garlic. Palambutin muna natin yung ating lupa. Tapos, durug-durugin natin yung ating lupa. Tapos, ayan nga guys, nilagyan ko ng line para magiging straight sila. Kasi nga, nadurug-durug ko na pala yung lupa na yan. Tapos, napalambot ko na rin. So, ayan nga guys. So, yung pagtanim pala ng garlic is 15 cm yung kanyang pagitan at saka 5 cm naman yung lalim pag itanim mo yung garlic. So, mababaw lang talaga yung pagtanim ng garlic para mabilis silang sumibol. So, ayun nga guys, sinatanim ko na siya. Binibilisan ko talaga kasi nga laging umuulan talaga dito sa New Zealand. So, pag winter kasi dito ay lagi talagang umaambon. So, ayan nga guys, ngayon lang kasi yung panahon na walang ambon. So, kaya dali-dali ko kaagad silang itinanim. Tapos, ayan nga guys, kasi nga yung isang araw ay napalambot ko na tong lupa ay at ready na yung lupa na pwede na nating pagtaniman ng mga garlic. So, ayan nga guys, itinanim ko na. Tapos, yan pala yung hinimay-himay kong garlic kanina. Ang tawag pala nito na garlic is Timothy Fire. Kasi nga, pinangalanan siyang Timothy Fire kasi nga maanghang siya guys. Maanghang or spicy na garlic siya. So, marami palang garlic dito sa New Zealand na variety. So, ang alam ko ay may 4 na variety or 5 variety na garlic. Yung pag-alam ko kasi guys ay 5 variety kasama yung black. Pero yung nakita ko pa talaga na variety dito ay 4 lang. Yung garlic na giant, natanim ko na rin last month. At saka yung mabango din na garlic na color pink or may pagka red pink siya. Natanim ko na pala yun. So, yung tinanim ko ngayon ay Timothy Fire. So, next month ay magtatanim ulit ako ng ibang variety na garlic. Ang tawag naman noon ay Printanor. So, ito pala yung maanghang na garlic. So, ayan nga guys. Napakaganda pala nitong garlic na to kasi nga mabango na siya at maanghang pa siya. Kung gusto nyo medyo maanghang na garlic or spicy, yan yung garlic na maanghang. Yung variety niya, yung pangalan niya is Timothy Fire. So, yan nga guys, yung pagtanim pala ng garlic is 5 cm yung lalim at 15 cm naman yung pagitan nila.
cm apart. Ayan guys. And then 5 cm yung ibaon mo sa lupa. Estimated ko lang to guys. Ayun, kailangan tayo magtanim kasi lahat na ngayon ng mga bilihin ay mahal na. Yung garlic nga dito guys, isaabot minsan ng $50 to $60. So nasa 1,500 to 800, 1,500 to $2,000, 2,000 piso yung per kilo. So kailangan magtanim na lang tayo ng garlic para hindi na tayo bibili sa supermarket kasi nga yung garlic talaga dito sa New Zealand ay napakamahal. So, ito yung tinatawag na Timata Fire. Maanghang siya na garlic guys. Medyo spicy siya. Kaya tinawag siyang fire. Kasi parang magliliyab yung bunganga pagkakain ka nito. Hindi naman siya as in parang chili. Pero, spicy siya, maanghang. So, ito nga yung garlic. So, marami palang garlic dito sa New Zealand guys, no? May black garlic pa, pero hindi ko pa talaga nakita yung black garlic na sinasabi nila. Ito lang yung nakita ko. May red garlic ako. Tapos may elephant garlic. Yung giant garlic. Yung laki niya is parang sibuyas or onion. Yung isang hipin niya. So nakatanim na ako nun guys. Saka yung red garlic. So ito naman yung Timata Fire. At saka may isang regular garlic din dito na tinatawag na Printanour garlic. So ayan yung garlic sa. Tapos ngayon tatabunan ko na siya. Ayan. Ayan nga guys, nag-extend pa ako ng binungkal-bungkal ko pa yung lupa kasi nga nagkulang pala yung space ko na pagtaniman. So yung ibang area dyan, hindi ko pa nabungkal. So binungkal ko ulit sila tapos tinaniman ko ulit sila ng garlic. So ayan nga guys, nagmamadali na ako magtanim yan kasi nga hapon na naman. Ang bilis pala maging hapon dito sa, maging madilim dito sa New Zealand kasi nga 5 o'clock. Ay madilim na talaga dito pag the shortest day ka dito talaga ay 5 o'clock pa lang ng hapon ay madilim na yung paligid. So pag ano naman dito, pag summer, yung araw naman dito ay lulubog ng 9 PM ng gabi. So maliwanag pa pag 8 to 9 o'clock dito pag summer. So pero pag winter ay mabilis talagang dumilim yung paligid. Kaya binibilisan ko na magtanim guys. Kasi nga uulan na naman dito kasi isang buwan na talaga dito ngayon ay laging umuulan yung ambon na tinatawag guys. Hindi naman malakas yung ulan dito. Parang ambon lang tapos minsan ay uulan din ng ice. So napakalamig talaga ngayon guys. Tingnan nyo yung suot ko ay dubli-dubli talaga at bini pa ako kasi nga sinisipon ka talaga pag hindi ka magsuot ng bini dito. Yung tawag pala sa suot ko na parang kalo ay tinatawag nilang bini. Yan pala yung susuotin mo dito talaga pag sobrang lamig na yung klima para hindi ka sipunin. Kasi nga yung sipon dito guys ay tutulo na lang talaga na para talagang tubig sa ilong mo pag hindi ka bibini. Yung tawag dyan ay bini. Tapos nga guys yung mga bulo-bundukin dyan sa likod ko ay nag-yellow na talaga sa sobrang lamig. Pero dito sa aming lugar talaga guys, hindi mo makita na mag-ice. Pero minsan uulan talaga sila ng ice pag sobrang lamig na. At minsan magpo-frost din sila dito pag umaga. So ayan guys, yung ice pala dito makikita mo doon sa malayo, doon sa bundok. Diyan sa background ko ay makikita backyard. I mean sa likod ko, yung mga bundok dyan ay makikita mo talaga na mag-a-ice sa sobrang lamig. So ngayon nga guys ay tamang pagtanim talaga ng garlic dito. So dito pala pag apat yung time, yung winter, summer at saka spring ay may ano talaga pala sila. May panglamig or may pang winter na pananim talaga at may pang summer din na pananim yung mga gulay. So ngayon guys, yung pang winter na tinanim ko ay ito pala ay garlic. So mabilis lang pala yung garlic tutubo pag panahon ng winter kasi nga pag nalamigan pala yung garlic ay tutubo kaagad siya. Kung minsan nga guys ilagay nyo sa ref yung garlic ay tutubo talaga siya kasi nga malamig. So gusto talaga ng garlic pag malamig yung klima ay tutubo siya, saka kusa na lang siya na mag-uugat.
So, ayan nga guys, sinanim ko yung ibang garlic dyan. Pero marami pa talaga akong tira na garlic. Kailangan pang itanim guys. Pero hindi ko talaga siya matanim araw-araw kasi nga laging umuulan dito sa amin. Kaya nga guys, ngayon ko lang na timpyuhan na hindi umulan. Kaya binilisan ko na magtanim ng garlic. Papag na naman dito sa amin. Ayan si Puma. Ayan yung tinanim ko. Oh my God, ulan agad.